All right. Acts chapter 1. Hindi gumagana ang aking reading, mga kapatid. Paano na yan? Few. Red. Oops. Okay. Verse 1, chapter 1, verse 6 to 8. Can we read together, mga kapatid? Therefore, when they had come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? And he said to them, it is not for you to know times or seasons which the Father has put in his own authority, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Sa New King James yun, mga kapatid. Manalangin tayo, Panginoon. Marami pong salamat sa pagbasa ng iyong salita. Lord Jesus, mangusap ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagkakataon na magkakatipon kami muli sa lugar na ito, sasamba sa iyo, Lord. Dakilain ang iyong pangalan. At Lord, maraming salamat sa bawat kapatiran. I know that they come for direction. Some are may needs, Panginoon, at may sakit. Ikaw po ang nakakaalam. Katagpuin niyo po, Panginoon. Hallelujah. We trust in you, Lord God, because we know that there is power and authority in your word and in your name. In Jesus' name, amen. You can be seated, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God, praise God. Praise God. Nagdala sana ako dito ng headset pero yung Sennheiser, pero nang inilagay ko sa upuan, hindi ko marinig. Dahil may kakaiba akong gagawin, mga kapatid, pero sa beginning lang. Alright, ang pamagat ng mensahe para sa atin, medyo matagal kong na-format na ito, mga kapatid, na-message ko na ito many times, at saka ang tawag nito? Pinag-isipan ko talaga ito, pinag-pray, hanggang nakarating ako sa titulong ito, mga kapatid. Ano ang PowerPoint ng title ng message na ito? Nandyan na? Hindi ko nakita doon. Nandyan pala. Eyes on the mission. Tapos tiningnan ko, mga kapatid, sa Cebuano, sa Hiligaynon, or sa Ilonggo, at saka sa Tagalog, parehas lang. Mga mata sa misyon. Ang kakaiba lang sa Ilocano. No? Mata iti misyon. Ha? Tama. Ti misyon ba? Ti misyon. Okay, mata ti misyon. Mali-mali minsan ang translation, no? Nagdidirekta ako, mga kapatid. Praise God. See? Sa Malay, mga kapatid, sa Malay, mata padamisi. So sa Malay speaking, mata padamisi. Okay? See? Sa Chinese naman, mga kapatid, paano ba yan? English, tapos Chinese. Nasaan na yung mga kapatid? Ito hindi nakalooban. Sandali, mga kapatid, ha? Bear with me. Oh, hallelujah. Okay, nandito na siya. Praise the Lord. Bakit hindi na siya gumagana, mga kapatid? Yun na. Subukan ko na lang, mga kapatid. Praise God. Sa traditional Chinese, Guangzhou Ximing.
Sa Hindi, mga kapatid, Mishan Parnazar. Kung may Tamil dito, Mizan Mitukangjal. Eyes on the mission. Everybody say eyes on the mission. Di nag-cooperate itong telepono ko eh. Praise the Lord. Have you ever noticed how easily our eyes drift? No, gaano kabilis maglayo ang ating mga paningin, ang ating mga mata. We start the morning focused on God. Nagsimula tayo ng umaga na nakatutok sa Diyos. Hearts lifted, spirits ready, masaya, may sigla, may galak, at ang espiritu mataas at handa. But before noon, something happens. Pero bago magtanghali, may nangyayaring hindi inaasahan. Headlines grab our attention. Ang mga balita ay agad nakakakuha ng ating pansin. Deadlines steal our peace. Ang mga deadline ay ninanakaw ang ating kapayapaan. Personal struggles cloud our vision. Ang mga personal na pagsubok ay bumabalot sa ating pananaw. And before we know it, our eyes have drifted. Bago natin namamalayan, ang ating mga mata ay nalalayo na. O sabi ng iba, naaanod na. And the disciples knew the same struggle. Kaya binasa natin sa Acts 1:6. They stood right in front of the risen Christ, resurrection power standing right there, and yet their focus was off. They asked, Lord, wilt thou at this time restore the kingdom to Israel? Panginoon, ito ba ang panahon na panunumbalikin mo ang kaharian ng Israel? And you can almost hear Jesus thinking, boys, you're still looking in the wrong direction. Mga bata, tumitingin pa rin kayo sa maling direksyon. Their eyes were on the political restoration, but Jesus was talking about spiritual transformation. They were staring at an earthly throne, but Jesus was pointing them toward a heavenly mission. They wanted to see the kingdom come down from heaven, but Jesus wanted them to lift their eyes and carry heaven's mission to earth. Gusto nilang makita ang kaharian na bumaba mula sa langit, pero nais ni Jesus na itaas nila ang kanilang paningin, ang kanilang mga mata, at dalhin ang misyon ng langit sa lupa. And church, if we are honest, we struggle the same way. Pareho tayo ng pinagdadaanan, hindi ba? Our eyes are bombarded every day. Breaking news, wars, and disasters, earthquakes, typhoons, fire, pandemics, mga digmaan, mga kalamidad, mga lindol, sunog, bagyo, pandemya, economic chaos, political corruption, social media storms, kaguluhan sa ekonomiya, katiwalian sa politika, mga bagyo ng social media. Every headline screams for our attention, but none of it will fulfill our mission. Bawat balita ay sumisigaw para makuha ang ating pansin. Ngunit wala sa mga ito ang makakatupad ng ating misyon. Sabihin mo sa katabi mo, you are here on a mission. You are here for a purpose. And in the middle of all that noise, Jesus still calls out to his church, keep your eyes on the mission. Amen. Keep our eyes on the mission. Sa gitna ng mga ingay na ito, patuloy pa rin tumatawag ang Panginoong Hesus sa kanyang simbahan o iglesia.
Praise the Lord. Itutok ninyo ang inyong mga mata sa mission. Praise God. Because when our eyes wander, kapag ang ating mga mata ay naglayo, our purpose weakens. Ang ating layunin ay humihina. But when our eyes are fixed on the mission, our faith finds direction. Kapag ang ating mga mata ay nakatutok sa mission, ang ating pananampalataya ay nakakakita ng direksyon. When we keep our gaze on Christ, kapag patuloy nating tinutok ang ating mga mata kay Kristo, the fog clears, the noise fades, and the church moves forward. Nawawala ang ulap, humihina ang ingay, at ang iglesia ay nagpapatuloy. With focus, with passion, and with power. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon kung may kamay tayo. Woo! But before Jesus could send his disciples out, he had to deal with their expectation. Sabi mo sa katabi mo, do you have expectation? Their vision was still a little blurry. Medyo malabo pa ang kanilang pananaw. Praise God. Dahil they were looking for a crown, but Jesus was giving them a commission. They were expecting a political kingdom, but Jesus was revealing a spiritual mission. Malabo pa ang kanilang paningin bago sila ipinadala ng Panginoon. Inaasahan nila ang isang kahariang pampolitika, pero si Jesus ay ipinapakita ang isang misyon espiritual. So let's begin right there. Kaya magsimula tayo doon. Number 1, the disciples' expectation. Ang inaasahan ng mga alagad. They asked him saying, Lord, wilt thou at this time restore the kingdom of Israel? Panginoon, ito ba ang panahon na panunumbalikin mo ang kaharian ng Israel? The disciples weren't asking a foolish question. They had centuries of prophetic anticipation behind them. They grew up on promises of the Messiah who could sit on the thrones, on David's throne, bring justice and restore Israel's national glory. Kung nagtitingin kayo sa news, mga kapatid, nakikita niyo na ang giyera ngayon sa Israel ay nandoon sa Gaza. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Tingnan niyo ang Bible, mga kapatid, doon tumira noon ang mga higante na kalaban ng mga bayan ng Israel, anak ng Israel. Praise God. Prophecy is being fulfilled sa book of Zechariah, mga kapatid. Praise God. And the book of Amos, ganun din. Yung lugar na yun, mga kapatid. Kaya yun din ang masasabi nating pag-iisip ng mga alagad noong tinanong nila ang Panginoon pagkatapos mabuhay muli ang Panginoon in their times. In their minds, now that Jesus has risen, the final step was near. Ngayon na si Jesus ay muling nabuhay, malapit na ang huling hakbang. Victory over Rome or Roman Empire, restoration of political power, and reestablishment of Israel's prominence. Tagumpay laban sa Roma, pagbabalik ng kapangyarihang pampolitika at muling pagtataguyod ng kapangyarihan ng Israel. Their expectation was logical but was limited. Limitado lang. Dahil nakikita lang nila kung anong nangyayari. Praise God. Dahil ang Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas. What they misunderstood and what we often misunderstood. Praise God. Maraming pagkakataon hindi rin tayo nakakaunawa, mga kapatid. Amen. Ang hindi nila naunawaan is God's sequence. Praise God. Madalas din nating hindi naunawaan nito ay ang pagkakasunod-sunod ng plano ng Diyos. Praise God. At usually ang Panginoon magsabi lang sa atin, binigyan lang tayo ng pangako ng Panginoon, pero ang magkasunod-sunod na pangyayari o ano ang gagawin mo ay hindi nilalahad ng Diyos lahat sa atin. Dahil gusto niya magtiwala tayo sa Kanya. Amen. Yes, Jesus is King. Yes, His kingdom is coming in fullness, but first the kingdom must
come into hearts before it comes onto thrones. Ang kaharian ng Diyos ay kailangan munang pumasok sa mga puso bago ito dumating sa mga trono. They were looking for an earthly kingdom, a political revolution, while Jesus was building a spiritual kingdom that would reach every nation. Amen. Hinahanap nilang isang kaharian sa lupa, isang revolusyong pampolitika. Pero ang Panginoong Jesus ay nagtatayo ng espiritual na kaharian na maghahatid ng kaligtasan sa bawat bansa. Before Christ reigned visibly, He must reign spiritually in His people. Bago maghari si Kristo ng hayag, dapat muna siyang maghari espiritual sa kanyang mga tao. Many of us are like those disciples. We pray, Lord, when will things change? Kailan magiging mas mabuti ang mundo? When will the world get better? When will revival come? Kailan darating ang muling pagbabalik? Amen. And the Lord gently says, when my people get their eyes back on the mission that I have already given them. Kapag ibinalik ng aking mga tao ang kanilang mga mata sa misyon na ibinigay ko na sa kanila. Even today, Christians are tempted to do what the disciples did. Di po ba? Amen. Aywan ko kung nanonood kayo ng news mga kapatid or updated kayo sa pangyayari sa buong mundo or lalo na sa ating bansa mga kapatid sa Pilipinas. Di ba? Tayo rin minsan natutukso magsabi, if we elect the right leaders, we'll reclaim the nation. No? Kung hindi sana siya ang binuto kong presidente, kung hindi siya muna binuto kong senador o kongreso. Amen. Dahil sabi ng isa, lahat naman sila kawatan. Hindi ako nagsabi niyan, sabi nila ha. Amen. Pero yan, minsan nagkakamali po tayo doon. Praise God, dahil sinasabi natin sa sarili kung mabuti sana o kung napili sana natin ang magagaling. Kahit magaling sila, kung wala ang Panginoon, wala pa rin katiwasayan mga kapatid at wala pa rin pagbabago. O minsan dito sa loob ng church, nagsasabi ang ibang leaders, if we pass moral laws, revival will surely come. Kung striktuhan natin talaga sila, amen, ay darating ang revival, hindi magkaganito ang iglesia. Sino may sabi sa'yo? Amen. Pagkakamali natin yun, parang yun din ang sinasabi ng mga alagad noon. Or sabihin natin, if we fix the culture, the kingdom will appear. Kung ayusin natin ang kultura, kung isagawa lang natin ang mga good manners and right conduct. Bayan tayo minsan. Praise God. Alalahanin mo, hindi tayo galing sa isang lugar. May kanya-kanya tayong kultura. May kanya-kanya tayong lingwahe. Praise God. And hindi masolve yan kung pakaisahin lang natin mga kapatid. Hindi natin pwedeng sabihin kung magkaisa tayo sa salita, lilitaw ang kaharian. Sa langit, hindi man sila nagkakaisa mga kapatid ng salita. Pero may revival man. Praise the Lord. Hallelujah. So we are tempted, we are still tempted to do what the disciples did. But let me lovingly remind us, revival doesn't begin in Congress. It begins in the church. The kingdom of God doesn't rise on ballots. It rises in broken hearts surrendered to Christ. In many countries today, whether America, Nigeria, Brazil, or Philippines, Christians often attach their hope to charismatic political figures or legislative victories. These things are not inherently wrong, but when they become our primary focus, we risk building on sand. Why? Because government shift. Ang mga gobyerno ay nagbabago. Leaders fail. Ang mga puno or pinuno ay nabibigo. But the kingdom of God is unshakable. Ngunit ang kaharian ng Diyos ay hindi natitinag. Amen. Alam niyo bang kwento noong pagbiyahe sa bakasyon ng isang pamilya? Like a child staring out the car window asking his father, "Are we there yet?" We keep asking God,
When, Lord? Parang isang bata na tumitingin sa bintana ng sasakyan at nagtatanong, malapit na ba tayo? Tayo ay patuloy na nagtatanong sa Diyos, kailan, Panginoon? I think guilty ako dyan. Minsan nagsasabi ako, kailan matapos itong kalbaryo? Kailan ko ibaba itong pasanin na cross? Kailan masolve ang problema? Kailan mapalitan ang amo ko? Ikaw na ngayon may... No? Kailan ako makabahay? Kailan ko matubos ang aming lupa na sinanla dahil nandito ako? When, Lord? But the Father's more concerned about who we become on the journey than when we arrive. Ngunit ang Ama nating nasa langit ay mas nababahala na kung sino tayo sa paglalakbay kaysa sa kung kailan tayo makarating. Praise the Lord. Praise the Lord. He is saying, God is saying, keep your eyes on me, not just on where you want to go on a journey. Diba? Habang naglalakbay tayo mga kapatid, huwag kang mainip na hindi pa tayo kinuha ng Panginoon at dinala doon sa lugar na inihanda niya. Praise God, manatili lang tayong nakatingin sa Kanya. Keep your eyes on the mission. Sabihin mo sa katabi mo, keep your eyes on the mission. Yes, we have a destination, but keep your eyes on the mission. God is calling us to lift our eyes, not to ignore politics, but to prioritize the eternal over temporal. Amen. Unahin ang mga walang hanggan kaysa sa pansamantalang mga bagay. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. And that's exactly when Jesus speaks. Not to scold them, but to gently redirect their focus. Amen. Sabi mo sa katabi mo, focus la. Nasaan ang iyong mga mata? Nakatingin. He's not saying their question was wrong. They wanted to see the kingdom come. They wanted God to act. But Jesus is saying your eyes are on the wrong thing. Don't worry so much about the timing. Focus instead on the task I have given you. Sinasabi ni Jesus na sa maling bagay ang inyong mga mata. Huwag masyadong mag-alala sa oras. Ituon ninyo ang inyong pansin sa misyon na ibinigay ko sa inyo. So now let's see the Lord's clarification. Number 2, the Lord's clarification. Tingnan natin ang paglilinaw ng Panginoon. Look at verse 7. It is not for you to know times or seasons which the Father has put in His own authority. Hindi ukol sa inyo na malaman ang mga oras o mga panahon na itinakda ng Ama sa pamamagitan ng kanyang sariling otoridad. In this one statement, Jesus reminds them and us that the calendar of eternity is not ours to hold. Only the Father knows when Jesus will return. Amen. When Christ will return, when final justice will roll down, and when every prophecy will be fulfilled. In other words, stop asking when and start living now. Huwag magtanong kung kailan, kundi mamuhay kung paano ang nararapat. Jesus isn't anti-prophecy. He is anti-distraction. Hindi laban si Jesus sa propesya, sa katunayan He fulfilled it. Laban siya sa mga abala na nakakasira ng ating attention or focus. Praise God. He shifts their energy from speculation to preparation. So today, we live in the fastest moving era in human history. AI, is rewriting industries. Ang mga AI, artificial intelligence, ay binabago ang mga industriya. Travel technology is booming with augmented reality, bringing ancient ruins to life in places like Beijing, mga kapatid. Mga muling binubuhay na mga sinaunang guho sa mga lugar ng
ibang bansa. Ngayon pwede ka na mag-travel through technology. Alam niyo ba yan? Amen. Hindi na mo na kailangan pumunta ka doon. Pasuotin ka na lang ng, anong tawag doon? OVR ba yun? Tingnan, virtual na. No, maka-tour ka na. Amen. Na parang nandoon ka na sa loob. News spreads globally in seconds. Wars, earthquakes, elections, rumors. Ang balita ay kumakalat sa buong mundo. Sa isang segundo lang. Sa mga segundo lang, mga digmaan, lindol, halalan. Okay, chismis. Pati chismis, no? Kaya pala, ang bilis kumalat. With so much speed, it's tempting to believe we can map out God's plan by connecting headlines to hidden codes. But beloved, even 5G, Wi-Fi speed, and AI algorithms, we are still not God. Napanood niyo yung pinasa ni Sister Nance na video na panoorin ng mga leaders? Yung Shama na pangaral ni Brother Woodward, mga kapatid. Praise God. Na hindi tayo design na normal na tao na parang Diyos na ang ating aksyon. Dahil exposed tayo sa multimedia, isang iglap lang masaya. Isang iglap malungkot ka na. Pag scroll mo, kita ka ng debate sa Senado. Galit ka na. Or sa Kongreso. Pag tap mo naman, nandoon naman ang sarap ng luto. Ginutom ka. Kung hindi tayo maingat niyan, mga kapatid, masiraan tayo ng bait. Dahil hindi tayo designed to handle emotions. Na mag-switch ng emotion isa-isang segundo lang. Di ba? Sabi nga sa Biblia, if may namatay sa iyong pamilya, that family should mourn. Pa? Isang taon, ang iba isang taon mag-mourn, or months, or days, mga kapatid, or weeks. Di po ba? Tayo isang iglap lang. Praise God, galit ka. Tapos yung nakakita ka na naman ng earthquake, lumuha ka na naman. Walang makain. Isang pamilya patay. Naintindihan niyo, mga kapatid? We are not God. We are not designed to be omniscient. Only one God is omniscient. Kaya mag-ingat tayo sa ating social media, mga kapatid. Ingat talaga. Dapat may timer ka dyan. Diba sa computer ngayon, pwede mo ma-silent ang notifications mo? Di po ba? Mayroon na rin sa mga bagong computer mga kapatid na focus. Sa ano mo, i-click mo yung focus for 30 minutes. Wala kang matanggap na mga padala sa mga kapatid. Pwede ka mag-focus 30 minutes. Maset mo rin 1 hour focus. Especially mga kapatid sa ating prayer time. Dapat prayer time natin, naka-focus tayo. Naka-silent mode. Amen. Hindi dapat tingnan. Praise God. Hallelujah. Kahit ano ang kanilang discovery, invention, hindi pa rin tayo Diyos. And only Jesus or the Father holds the seasons. Only the Father sets the hour. Praise God. Look at places in Nigeria where Christians face unrelenting persecutions. Entire villages burned, churches destroyed. Our brothers and sisters killed. Amen. Believers don't have time arguing over minor differences in doctrine or debating who should get credit for ministry. Sa Nigeria, walang panahon ng mga kapatiran natin doon para magtalo ukol sa maliliit na pagkakaiba sa doktrina o pagdebate kung sino ang dapat magtamo ng kredito, pansin, parangal, pagkakilala sa ministeryo. They don't waste energy on small issues that often divide the church. Hindi nila ginugugol ang kanilang enerhiya, mga kapatid, sa mga maliliit na issue na madalas maghiwalay o mag-divide sa iglesia.
Instead, they live each day with a deep sense of urgency because they know how precious every day is. Alam nila kung gaano kahalaga ang bawat araw. Their prayer isn't, Lord, when will you come back? But rather, Lord, how can I serve you today while I still have breath? Ang kanilang panalangin ay hindi, Panginoon, kailan ka babalik? Kung hindi, Panginoon, paano kita mapaglingkuran ngayong araw habang may hininga pa ako? One Nigerian pastor, after surviving an attack on his church, said these words, "We don't fear tomorrow. We just want to be faithful today. If Jesus comes, we are ready. If we die, we are ready. Either way, we are ready and we win." Hindi kami natatakot sa bukas. Gusto lang namin maging tapat ngayon. Kung darating si Jesus, handa kami. Kung mamamatay kami, handa kami. Sa alinmang paraan, handa kami at panalo kami. Praise the Lord. That's the kind of perseverance God calls His people to have. The kind that keeps eyes not on comfort, but on the mission. While persecution refines their faith, it also reminds us in safer places of what truly matters. Not predicting Christ's return, but living prepared and proclaiming His name until He comes. Mamuhay ng handa at ipahayag ang kanyang pangalan hanggang siya dumating. That's the posture of the early church. That's the posture Jesus calls us to do. Amen. So let me challenge us. Are you prepared, mga kapatid? Hayaan niyo akong hamunin tayo. Resist the rabbit hole of endless prophetic speculation. Endless theories about end times events or hidden codes may be interesting, but they can distract us from what God has commanded now. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pagsisiyasat sa isang bagay na nakakalito o nakakagulo, madalas na walang katapusan. Amen. Ang walang katapusang haka-haka ukol sa propesiya at tumutukoy sa patuloy na paghula o pagdidibati tungkol sa mga kaganapan sa katapusan ng panahon, mga tanda, mga petsa o mga teorya, mga bagay na hindi naman ganap na malalaman. Amen. So warning yan, mga kapatid. Don't let curiosity about prophecy turn into obsession that keeps you from doing what God actually commanded in the present. Praise God. Nandyan pa kayo? Hinahamon ko kayo. Pangalawa, don't let YouTube tourists distract you from your neighborhood mission. Kung ano na lang mabasa, paniwalaan. Huwag maniwala lang sa YouTube. Mas maganda kung may nanligaw sa iyo, papuntahin mo dito. Huwag maniwala kung gaano siya kapugi o gaano siya kaganda. Huwag maniwala kung gaano siya kayaman, mga kapatid. Praise the Lord. Huwag maniwala kung gaano kasarap. May mga YouTubers dyan, di ba? May mga vloggers na ang sarap kumain. Oh, this siupaw, this batchoy. Galing, mga kapatid. Oh, punta siya, this diningding, this lauoy. Ang dami, mga kapatid. Praise God. Pumunta kami doon sa Cebu ng General Conference. Sabi natin, ang sarap nito. Nag-rent kami ng van. Punta kami doon, mga kapatid. Kumain kami. Walang lasa. Sabihin ba siya, sarap. Sa YouTube yon. Praise God. Many online videos and teachers post sensational theories about the end times, conspiracies, interesting mga kapatid na mga bagay. Praise God. Hamunin ko kayo, your calling is immediate. Tinawag tayo ng Panginoon, may urgency. And that's number 1, loving your neighbor. Sige ka lang dyan sa screen, sa YouTube, hindi mo nakilala kung sinong kapitbahay mo.
Hindi mo man mabati. Minsan mga kapatid, naglalakad ako dyan sa banda sa amin. Pag nagtagalog ako, may kausap sa telepono. Pag may lumingon, sabi ko, kababayan yun. Kasi sino maglilingon sa'yo kundi yung nakaunawa sa'yo. Di po ba mga kapatid? And our calling is immediate, mga kapatid. Sharing the gospel and serving your community. Amen. Share your time. Don't be selfish lah. Amen. In other words, don't spend hours watching speculative content while ignoring the real needs and opportunities right around you. Amen. Instead of asking, is this the end? Instead of asking, Lord, World War III na. Lord, magbabago pa ba ang mga korap sa Pilipinas? Instead of asking na mga ganyan, mga kapatid, praise God, we need to ask, am I ready to be faithful in this moment? Praise God, nagkakasala din ako dyan mga kapatid. Nagagalit ako sa ating mga politiko na kung minsan sinasara ko ng pintuan namin na malakas. Kanino ka nagalit? Sa politiko? Mga walang konsensya. Praise God. Ang may sala na, hindi pinapatawag. Praise the Lord. Damay lahat. Think of a farmer. So alalanin nyo kanina yung bata, mga kapatid. Are we there yet? Focus on God. Ngayon naman mga kapatid, itong magsasaka. He doesn't waste time guessing. Of course, hindi naman to guess talaga. Mayroon mang weather forecast mga kapatid. Kung kailan maulan, kung kailan tag-init. But the farmer tills the soil, sows the seed, and trusts God with the season. Amen. Binubungkal niya ang lupa, naghahasik ng binhi, at nagtitiwala sa Diyos sa takdang panahon. In the same way, our task is not to predict God's plans, but to prepare our hearts for His coming. Praise the Lord. The whole statement is about focus and faithfulness. Ito ay tungkol sa focus at pagiging tapat. Amen. Don't get lost in speculation. Huwag maligaw sa haka-haka. Don't be distracted by sensational content. Huwag maabala sa kahindik-hindik na nilalaman. Don't stay focused on the... Do stay focused on the mission God has given us today. Manatiling nakatutok sa misyon na ibinigay sa atin ng Diyos ngayon. And this is where the message turns from clarification to empowerment. Praise God. Let's look at point 3, the Spirit's commission. Ang komisyon ng Espiritu, malaking iyan mga kapatid, capital letter yan, na ibig sabihin, ang banal na Espiritu yan mga kapatid. That's Jesus, that's God in the Spirit. How God provides the power we need to carry out the kingdom work He has already called us to. Kung paano nagbibigay ang Diyos ng kapangyarihan na kailangan natin upang maisakatuparan ang gawain ng kaharian na tinawag niya tayo upang gawin. Praise God. Sa akin lang bang mainit mga kapatid? Parang walang aircon. Praise the Lord. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me to the end of the earth. Here Jesus redirect their focus. Pero malapit na matapos. From curiosity to calling, mula sa pagka-mausisa patungo sa pagtawag. From watching the clock to working for the kingdom. Mula sa pagtingin sa orasan patungo sa paggawa para sa kaharian. God says, stop staring at the sky, start sharing the story. Huwag nang magmasid sa langit, magsimula nang magbahagi ng iyong kwento. Praise the Lord, maraming salamat. Notice what He doesn't give them. He does not give them a countdown or a timetable. What He does give them is power. Amen. Holy Ghost or Holy Spirit, power. And with that power comes a purpose. You will be my witnesses, not in Jerusalem, not just in their hometown, but to Judea, Samaria, and the ends of the earth. To be a witness isn't just to preach.
It's to embody the gospel every day. In your workplace, choosing honestly when it costs you. Amen. Katapatan kahit na ito'y magdulot sa iyo ng kapinsalaan. So sa trabaho, maging honest. Tanungin mo ang katabi mo, honest ka ba? Magbago ka na. May tinatago ka ba na hindi alam ng iba? Praise God na dapat naman in your family. Amen. Sabihin mo sa katabi mo nga, kumusta ang iyong pamilya? Wala kang asawa, wala kang pamilya, pero may pamilya ka pa rin dahil may nanay, tatay ka, mga kapatid. Praise God. Nagpapatawad ka ba kahit ikaw ay nasaktan? Kahit ikaw ay niloko? Kahit ikaw ay pinirahan? Kahit ikaw ay na-scam? Grabe ang scam, no? Pati mahal mo sa buhay, scam ka rin. Pero ang mission natin, mga kapatid, magpatawad. Praise God. Mabuti na yung wala tayong pera, pero makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kaysa ng dami nating pera, hindi tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Praise God. Pero pastor, pinaghirapan ko yan. Pera ko yun sa aerobics. Pawis at dugo yun. Ang pawis at dugo hanggang dito lang. Praise God. Kailangan makasama ka sa kabilang buhay. Praise the Lord. On social media, spreading light, not division. Okay? Yes, alam ko hindi na natin mapigilan ito. May social media na tayong lahat. Wala na exempted. Ang iba sa atin, 10 na nga eh. Praise God. Hallelujah. Wala, may Facebook, may Messenger, may Telegram, may WhatsApp. Ano pa? May Zoom. Allah, sige. 10. Hindi ko mapangalanan ng 10. Kasi ang alam ko 5, yun na lang sa akin. Praise the Lord. But on social media, spread light. Spread the truth. Not division. Praise God. Praise God. Magpalaganap ka ng liwanag, hindi pagkakabahagi. Amen. In suffering, enduring with hope and grace, sa pagdurusa, pagtitiis ng may pag-asa at biyaya. Praise God. Alam niyo ba, sa Africa, mga kapatid, some believers nagbibisikleta, pedal bicycles across dangerous region just to bring Bibles to remote villages. May mga terorista pa doon na madaanan nila, may mga extremist pa doon sa kanilang mga reliyon, pinapatay sila. Pero patuloy pa rin, deliver ng Bible para mabasa ng tao ang katotohanan. Underground churches are multiplying in Asia. Amen. Kahit nasa ilalim ng pag-uusig, even under persecution, because believers are willing to live quietly bold lives. Dahil ang mga mananampalataya handang mamuhay ng tahimik ngunit matapang. Sa mga bansang pinagbabawal ang personal na pagsamba, in nations where in-person church is banned, believer meets via encrypted apps, online worship, and even Bible audio files disguised as music tracks. Amen. Praise God. So if we keep our eyes on the mission, mga kapatid, walang makakahadlang sa ebanghelyo ng Panginoon na ipangaral sa buong sangkatauhan. So mga kapatid ko, the Spirit is still commissioning today. Praise God. Hallelujah. And the mission field is not only overseas. It's your office. Wala na. Amen. It's your classroom. It's your phone contacts. It's your social media contacts, mga kapatid. It's your employer's house, mga kapatid. Praise God. In the streets, in the bus, in the MRT. Praise God. Ask yourself, tanungin mo yung sarili, where has God already placed me as a witness? Saan ako inilagay ng Diyos bilang isang saksi? Siguro yan ang unang tanong. At yan ang unang tanong na kaya nating sagutin dahil nandito kayo ngayon sa Singapore. So dito ang inyong lugar. Nandito pa ba kayo?
mangarap, Lord, kung ipadala mo sana ako sa India. Ngayon, nandito ka. Keep your eyes on the mission. Eyes on the mission. Praise God. Ang pangalawa, am I spirit-filled or self-powered? Baka self-powered ka lang. That's why kung wala ka pa talagang, hindi ka pa nakatanggap ng banal na espiritu, tanggapin mo, kailangan mong tanggapin yan. Sa mga guests namin, kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos na matanggap lang natin kung matanggap natin ang banal na espiritu. Praise God. Hallelujah. Puspos ka ba ng espiritu? O sarili mo lang ang iyong lakas? Amen. At naglakad ka bilang mananampalataya. Praise the Lord. At isa pa mga kapatid, na hamon din sa atin. Nakikita ba ng mga tao sa paligid na mayroon kang Panginoon? Do people around me see Jesus? Not just in my beliefs, but in my love, truth, and lifestyle. Praise the Lord. So now, church, we see the full picture. Nakikita na natin ngayon ang buong larawan. Everything Jesus has taught points us to action, not anxiety. To obedience, not obsession. To faithful living, not fearful waiting. Will you stand? As we move into conclusion, let's ask ourselves again, am I ready to live this kingdom life today, empowered by the Spirit, a faithful witness wherever God has placed me? Sa Tagalog, handa na ba akong mabuhay sa buhay ng kaharian ngayong araw? Pinapalakas ng Espiritu at maging isang tapat na saksi saan man ako inilagay ng Diyos. Amen. Will you say this with me? Eyes on the mission. Mga mata sa misyon. Amen. We live in remarkable times. Knowledge is multiplying. Travel is faster than ever. The world is more connected and more chaotic than at any point in history. Ang mundo ay mas konektado at mas magulo kaysa anumang panahon sa kasaysayan. And in the middle of it, the same question keeps coming up. Paulit-ulit na lumalabas ang parehong tanong. Lord, is now the time? Panginoon, ngayon na ba ang tamang panahon? And Jesus still replies, that's not for you to know. But here's what you do know. You are my witnesses. Go. Ito ay hindi para sa iyo upang malaman, ngunit narito ang alam mo, kayo ay aking mga saksi. Humayo kayo. Now let's be honest. Many of us are not paralyzed by prophetic timelines. No, our real stumbling blocks are often petty human issues that keep us off mission. Alam ko, mahal nyo ang Panginoon. Alam kong may alam kayo sa scriptures, nag-aaral tayo mga kapatid. But ito ang ating problema, ito ang ating kaaway. Alam niyo ba kung ano ang ating kaaway bago tayo pupunta dito sa altar para mapagsisihan natin mga kapatid? Differences of opinion that breed division. Mga pagkakaiba sa opinion na nagdudulot ng pagkabahagi. Hindi lang kayo parehas ng pananaw. Gusto niya chocolate, flavor ang ice cream. Gusto mo vanilla. Ang gusto ng isa, strawberry. Ayaw mo nang umupo tabi niya. Yung mga tsokolate dyan kayo. Ano pa mga kapatid? Pride that keeps us from serving or forgiving. Kayabangan na pumipigil sa atin na magsilbi o magpatawad.
Ano pa? Envy and jealousy that makes us compete instead of collaborate. Inggit at silos na nagiging sanhi ng kompetisyon sa halip na kooperasyon. Ba, inggit ako sa iyo. Ang ganda-ganda mo. Pero sa kaharian ng Diyos, pag may Panginoon ka sa puso mo, may banal ka na espiritu sa puso mo, maganda. Pari-parihas lang tayo, mga kapatid. Selfishness that blinds us to the needs of others. Makasariling ugali na nagpapalabo sa atin sa pangangailangan ng iba. Amen. Bitterness that hardens our hearts instead of fueling intercession. Kapaitan na naging sanhi ng pagtigas ng ating mga puso sa halip na magbigay ng lakas sa panalangin. These are the real enemies of mission. Ito ang mga tunay na kalaban ng misyon. Not just persecution from outside, but disunity on the inside. Hindi lang pag-uusig mula sa labas, kundi ang hindi pagkakaisa sa loob. Not just questions of timing, but struggles of the heart. Hindi lang mga tanong tungkol sa oras o panahon, kundi mga pakikibaka ng puso. And Jesus is calling us today, lay those things down. Eyes on the mission. Ilagak ang mga bagay na yun. Praise God. Let me fill you with my spirit. That's the calling of God. Amen. Kung hindi ka pa puspos ng Espiritu, magpakapuspos ka ngayon. Amen. Hindi dahil birthday ni Numan, o di dahil may special occasion, hindi dahil may promotion ka, mga kapatid, o hindi dahil malaki ang iyong problema. Praise God. Hayaan mong punuan ka ng espiritu or banal na espiritu ng Diyos, mga kapatid, para makafocus tayo sa kanyang mission. Eyes on the mission. Praise God. Jesus is calling us today, be my witnesses or disciple. Not just in words, but in lifestyle, in love, in action. Magiging mga alagad tayo. Amen. Hindi lamang sa mga salita, kundi sa pamumuhay, sa pagmamahal, at sa gawa. Praise God. Hallelujah. Ito ng final charge, mga kapatid. Nag-skip na ako sa iba kasi nangako ako 4 o'clock tapos na sana. Amen. Pero may altar call pa. Siguro mga 10 minutes. So, church, it's time to shift. Amen. From will things get better to how can I serve today? Mula sa kailan magiging maayos ang lahat, patungo sa paano ako makapaglingkod ngayon. From why did they get promoted to how can I celebrate what God is doing in them? Mula sa bakit siya na-promote, patungo sa paano ko maipagdiwang ang ginawa ng Diyos sa Kanya. From they hurt me, oh Lord, help me forgive as you forgave me. Mula sa nasaktan nila ako, Lord, patungo sa Panginoon, tulungan mo akong magpatawad tulad ng pagpatawad mo sa akin. Let's bow our heads. Lord, help the church. Lord, help me to stop watching the clock. Help me, Lord, to start walking in the Spirit. Lord, help me to keep my eyes on the mission. Turuan mo akong itutok, Panginoon, ang aking mga mata sa misyon hanggang sa iyong pagbabalik. Lord, deliver your people from distractions. Palayain mo po kami, Panginoon. Hallelujah, sa mga hadlang, sa mga nakakasisira ng aming paningin, Lord God, ng aming espiritu, Panginoon.
Palayain mo rin kami, Panginoon. Free us from the traps of pride, envy, division, and selfishness, Lord. Help us, O God, hallelujah, to keep our eyes on the mission. Help me, Lord, to be a living, breathing, walking witness, Lord. Hallelujah. Iyong alagad, Panginoon. Help me, Lord, to be bold in truth. Help me, Lord God, to be rich in love. Help me, Lord, to be faithful in action. In Jesus' name, in Jesus' name. Praise God. The altar is calling, is open, mga kapatid.